ito ang abogadong revolusyonaryo, Atty. J.V. Hillo! Sa bayan siya ang ating pag-asa. Edukasyon at agrikultura kanyang isusulong boto para kay JV. Mayong gabi sa tanan! JV Mayong gabi sa tanan! Manila, Luzon, Metro Manila, Visayas, Mindanao. Nandito po si Atty. J.V. Hillo, numero 30 sa balota, nag-iisang representante ng Visayas. Kasama niyo po ngayon Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, nag-umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan niyo po kaming lahat. Lahat na mga ito, kaibigan niyo. Lalo na si Atty. Vic Rodriguez. Kaibigan niyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon hati ang Pilipinas? Ano nangyari sa inyong unity team? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging commissioner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahan mong executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Para magnakaw! Ano ibig sabihin, ano? Bakit tinanggal niya yung Pangulong Marcos, kaibigan mo po lahat ng mga ito, ang mga kasamahan mo, kaibigan niyo po kami. Bakit ginawa mo ito sa amin? Bakit pinadakip mo at dinala sa Hague, Netherlands ang tumulong sa iyo, ang dating Pangulong Tatay Digong? Pangulong Marcos, bakit kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong? Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng First Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko pa noong 2014, yung mga kasamahan ko sa PDP Laban, sabi nila, JV, Atty. Hillo, tulungan niyo po ang Mindanao. Pinabayaan po kami, wala pa po kaming presidente. Ako, si Atty. Hillo, kasama ng mga kaalyado natin sa Visayas at mga kaibigan sa Luzon, tumulong po kami sa Mindanao magkaroon ng kauna-unang presidente. Pangulong Marcos, bakit kinuha mo ang kauna-unang presidente ng Mindanao at dinala mo sa Netherlands para husgahan ng mga dayuhan? Bakit po, Pangulong Marcos? Mga kababayan kong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Kapangayo, Bulig, Kapangayo, Tabang, humihingi ng tulong ang nag-iisang senador ng Visayas. Pagbigyan nyo naman po ang Visayas. Nag-iisa lang po ako.
Pwede bang tulungan nyo kami magkaroon ng senador? Pwede bang magkaroon ng representasyon ang Visayas? Sana po bigyan nyo rin ng boses ang mga Visayans. Region 6 ng mga Ilonggo. Region 7 ng mga Cebuano. Region 8 ng mga Waray. At ang aking mga kababayan na Ilonggo sa Negros, mangayo kami bulig sa inyo, Mindanao, kag Luzon. Tulungan niyo po ang Visayan Senator at bigyan niyo ako ng mga kasamahan. Ang mga Duterte 10, tulungan natin lahat kami. Walang laglagan sa Duterte 10. Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla. Mahihirapan si Senator Bongo. Mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasa Senado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mangyayari? Kulang ang boses natin. Kung gusto nyong marinig ng Malacanang ang boses natin, ang dating kaibigan ni Pangulong Marcos, tayo yun. Ayaw niya tayo pakinggan. Maririnig ang boses natin kung mananalo ang Duterte 10 ngayong Mayo 12, 2025. Duterte! 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 Salamat, Pilipinas! Maraming salamat, Attorney Jerry Hino! Wow! Yung susunod naman natin, Ilocano to. Ilocano, Palaban! palaban, no retreat, no surrender. O, hindi lang yan, abogado pa. Abogado, Labor leader pa! hindi lang yun. Ano pa? Magsasaka. Ay, mapagtatanggol niya ang mga magsasaka. Mga kababayan, ang abogadong magsasaka, Attorney Raul Lambino! Naimbag ka, Rabi! Kayamin! Mausay na abogado ko, Attorney Lambino. Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino. Attorney Raul Lambino, number 34, para sa Senado. Kaya to ang niro ng dito. Walang motor na Pilipino. Naimbag ka, Rabi! Kada kay amin nga kabagis, pada-pada nga Ilocano. Masantos siya labit sigay namin. Kapadayan at Pangasinan. Maya pa, bengi kay Kungan. Mayong gabi kaninyong tanan at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Alam ko po yung gawain ng isang magsasaka. Ginagawa ko na po yan magmula nung bata ko hanggang ngayon. Hindi tulad po ng iba na nagsasabing meron silang puso para sa mga magsasaka pero hindi man lang nila nasubukan magbungkal ng lupa o kaya'y magpunta sa bukirin. Yan po yung aking buhay na ginagawa po ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapwa magsasaka sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Ako po ang magiging boses po ninyo sa Senado. Mga kababayan, itong halalan na ito, 5 lang po ang dahilan kung bakit kailangang suportahan po natin ang Duterte. Nabanggit na po yung issue tungkol sa korupsyon.
Nabanggit na rin po yung tungkol sa issue ng kalusugan. Nabanggit na rin po yung tungkol sa kinabukasan ng ating mga susunod na salinlahi. Meron ba kayong narinig doon sa mga kabilang kampo na tinutuligsan nila ang korupsyon? Wala. Wala kayong marinig sa kanila. Ang kanilang binabanggit ngayon na issue laban sa grupo ng Duterte, isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Wala nga silang Ano ito? lalo na sila action. Wala Magkaroon ng gera sa Pilipinas. binabanggit ng post-corruption. Pero, ito alam ni Senator Bato, pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas ay ang seguridad ng ating bansa. Hindi dulot ng ibang bansa, kung hindi dulot ng teroristang komunista, CPP, NPA. Yan ang katotohanan. Libo-libong mga sundalo natin ang namatay at mga pulis dahil na rin sa teroristang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nakipag-alyansa itong gobyernong ito sa mga teroristang CPP, NPA, NDF. Papayag ba tayo sa ganon? Tapos ang sasabihin nila, ito raw grupo ng Duterte, pro-China. Pro-China ba tayo? Tayo ay pro-Pilipino, ayaw natin ng gera. Pero yan ang kanilang binabanggit ngayon dahil walang silang mai-issue sa atin. Ang katotohanan, gusto nilang lumala ang sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea upang magkaroon ng transaksyon. Anong transaksyon to? Pipili tayo ng maraming armas sa ibang bansa. Pag merong transaksyon, may komisyon at kikita na naman sila dahil po dyan. Meron din silang pangako. Libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Libre na po yung tertiary education. Tapos sasabihin nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung bigas. Dahil hanggang ngayon, importasyon pa rin ang gusto nila. Pag may importasyon, may transaksyon. Pag may transaksyon, may komisyon. Corruption po yan. At mamaya babanggitin niya ng mga ibang kandidato yung tungkol po dyan sa korupsyon. Ako po si Atty. Raul Lambino, hindi ko po pinangarap na maging senador. Hindi po ako nanaginip. Pero hindi ko pumatanggihan yung sinabi ni Tatay Digong, kailangan ka sa Senado, Atty. Lambino, dahil gigipitin nila ang pamilya Duterte tulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, tulad ng ginawa nila kay BP Sara. Pag nanalo pa muli ang mga kalyado ng administrasyon na ito, tutuluyan po nilang papaaresto si BP Inday Sara, tutuluyan nilang matanggal siya bilang pangalawang Pangulo para hindi na po siya maging Pangulo ng Pilipinas sa 2020. Payag ba tayo doon? Kailangan po hindi lamang 3 senador doon sa Senado. Kailangan natin itong 10 kandidato ng Duterte. Noong una, nag-umpisa lang sa 3 yung kandidato sana. Naging 6, tapos naging 9, tapos naging 10. Meron pang gustong dumagdag na 4. Balaping 4 na ba? Pero sa kabila, Naubos na! Ang ang yabang alkansya! nila nung una, kami raw Naubos ay na yung inutusan alkansya. lang mag-deliver ng suka. Pero ano nangyari? Naglagasan na yung kanilang mga kasama. Kulang na silang 12. 10 na lang yata sila o kaya 9 na lang yata. Siyam! Ay mag-ialisan na po yan. Pero ang Duterte, buong buo dahil po sa inyong lahat. At huling pakiusap ko po sa inyo dahil alam ko lahat po kayo rito ay boboto sa Duterte. Hindi lamang po pagboto ang obligasyon po ninyo. Ikampanya po nyo kami
sa lahat ng ating mga kababayan itong nalalabing 2 araw. Importante pong manalo ang Duterte sa Senado. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Kaya to ang